is matatagpuan natin sa Matthew 13, verse 1 to 23 kung meron kayong Bible. Buksan po natin siya sa Matthew 13, 1 to 23. At basahin po natin siya. Basahin ko siya sa Tagalog para mas maunawaan po natin. Sabi po dyan, nang araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa baybayin ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo upang magturo. Habang ang mga tao naman nasa dalampasigan, marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ano yung talinghaga? Ito po ay yung, dito po kasi ang verse po na ito is, this is the parable of the sower. Ang talinghaga po is parable. At kapag po sinabi natin parable, ay ito po ay isang kwentong makalupa. Pero meron siyang meaning na makalangit. Kaya ito pong, ano na ito is parable, is a parable. Sabi niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at pinagtutuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar kung saan walang ganong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo na rin ito ng masikatan ng araw at namatay dahil hindi masyadong nagugat. May mga binhi namang nahulog sa may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at sinikil ang mga tumubong binhi. Ang iba naman nahulog sa matabang lupa, lumago at namunga. May tig-30, tig-60 at tig-100. Makinig ang sinumang may pandinig. Praise be the name of the living God. Lord, salamat po sa oras po na ito. Dalangin po namin na ikaw po yung magpaintindi sa amin ng iyong salita, O Diyos. Bigyan mo kami ng understanding, Lord, at wisdom po God na may intindihan at may apply po namin ng iyong salita. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So dito po, hindi pinaliwanag ni Jesus yung ibig sabihin ng parable. Ng parable na ito, why? Kasi kung ang tao po talaga ay nakikinig, ay interesado, hindi po yan, hindi po siya, kung interesado siya sa salita ng Diyos, yung gutom ka at sa salita ng Diyos, na nakasulat sa Bible, hahanap-hanapin mo yun. Hahanap-hanapin mo yung ano ba yung ibig sabihin niya, di ba? Kung hindi mo naintindihan, hanapin mo siya, ano ba yung ibig sabihin niya? Kaya hindi siya pinaliwanag dyan. Kaya minsan kapag, di ba, nagbabasa tayo ng Bible, hindi natin maintindihan. May naka-experience na po ba na ganun? Yes. So, kaya dito po, sa susunod na verse, makikita po dito kung sino yung lumapit sa kanya. Sabi dyan, the reason kung bakit nakakaunawa ang iba at ang iba ay hindi. Dahil po binigay mismo ng Diyos sa kanila ang pag-unawa. Hindi po natin masasabi na naiintindihan natin ang salita ng Diyos dahil mas magaling tayo. Kundi ang Lord yung nagbigay ng understanding. Hindi po natin masasabi na mas magaling ako kasi naiintindihan ko yung Bible. Hindi po. Ang Lord po, sabi nga niya sa mga disciple niya, sabi niya, kasi sa inyo binigay ang pinagkaloob sa inyo na maunawa ng mga hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa iba. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Ang tao daw na sumusunod at naririnig sa narinig niyang katotohanan ay magkakaroon pa ng higit pa na pangunawa. Amen. Why? Kasi meron ka ng hunger, uhaw ka, na intindihin. Hanapin, ano ba yung ibig sabihin nun? Ano bang ibig sabihin ng salita ng Panginoon na yun?
Kaya dinadagdagan pa ng Diyos ang pangunawa mo. At tutulungan ka niya na may apply pa yun. Pero ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit kaunti niyang naunawaan, ay kukunin pa sa kanya. Kaya mahalaga po yung nagbabasa tayo ng Bible, ng salita ng Diyos. Buksan tayo kapag nagbabasa po tayo ay dapat binubuksan natin ang puso natin. Sa kanya tayo, para at manalangin tayo sa Diyos. Kasi give us the understanding na maintindihan natin yung salita niya. Kasi nga po, di ba na-experience natin yun, na binabasa natin, hindi natin maintindihan. Kasi we need God. We need the help of the Lord para ipaintindi niya yung salita niya sa atin. At ma-apply ito. Kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga dahil tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita. At nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig o nakakaunawa. Sa kanila, natupad ang sinabi noon ni Isaiah, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat matigas ang puso ng mga tao ito. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata. Dahil baka makakita sila at makarinig at maunawaan nila kung ano ang tama at magbabalik loob sila sa akin at pagalingin ko sila. Kaya po di ba may minsan kapag nag-share ka ng word, parang walang nangyayari. Parang hindi, kapag nag-share ka, parang walang pakialam. Kasi nga po, sarado. Kasi hindi lahat ng nakikinig, hindi lahat ng nakikinig ang may napapakinggan. Sabi pa dyan, ngunit mapalad kayo dahil nakakakita kayo at nakakaunawa. Sinabi ko sa inyo ang totoo. Maraming propeta at matutuwid na tao noon ang naghangad na makita at marinig ang nakikita at naririnig ninyo ngayon. Ngunit hindi ito nangyari sa kanilang panahon. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mag-aasik. Kapag may taong nakarinig ng mensahe, ito yung ibig sabihin nun. In-explain na ni Lord yung ibig sabihin ng parable na yan. Sabi niya, kapag may taong nakarinig ng mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, darating si Satanas at tatangayin ang salita ng Diyos sa puso niya. Siya ay ang may hahalin tulad sa tabi ng daan, kung saan nahulog ang ilang binhi. Gayon din naman, ang mga taong nakarinig ng salita ng Diyos at agad tinanggap ng may kagalakan ay maihahalin tulad sa batuhan, kung saan nahulog ang ibang binhi. Ngunit dahil hindi ito nagpugat sa kanilang mga puso, hindi nagtatagal ang kanilang pananampalataya. Kaagad nila itong tinatalikuran pagdating ng pagsubok o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap. Ang mga taong nakarinig ng salita ng Diyos ay maihahalin tulad sa lupang may matitinig na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Ngunit ang mga taong nakarinig sa salita ng Diyos at nakaunawa nito, ang siyang maihahalin tulad sa matabang lupang hinasikan ng binhi. Sila ang mga namumunga ng 30, 30, 60 at 100. So yan po yung passage natin. Mahaba po siya kasi 1 to 23. Yung the parable of the sower. So titignan naman natin ang sinasabi po dito sa passage na ito yung nagturo si Jesus about dun sa talinghaga tungkol sa maghahasik upang ilarawan yung iba't ibang pagtugon sa mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ang title po ng ating message is The Heart That Bears Fruit. Yan po yung title ng ating message. Sabi po doon sa binasa natin, Jesus tells the parable of the sower, a story of seeds, soil, and the harvest they produce. The real focus is not farming, but the heart.
how we receive God's word determines whether our lives bear lasting fruit. This is the call of the heart that bears fruit. Kaya ang una kung titingnan natin yung pag-aaralan natin itong parable. Ang unang titingnan natin is yung the sower. The sower. Ang mission po ng sower na ito is to sow seed that bring fruit. Kaya po lumabas siya para maghasik ng binhi. At ang gulang niya is hindi maghasik kundi magkaroon ng fruit. So ang sower dito is represents God. Represents God who graciously spreads His word. A sower went out to sow. Yan po yung sabi sa verse 3. At yun nga po, si Jesus po yung sower dito. Na pumarita po siya, ito, na tinuro niya yung katotohanan sa atin. So God sows generously. His word is offered to all, excluding no one. So yung salita po ng Diyos is para sa lahat. Wala pong pinipili. Wala pong pinipili kahit sino man. Ay para sa lahat. The seed is scattered widely, not selectively, so that all may hear the word and have the opportunity to respond. Hindi lang siya, kaya nga po, di ba, nung nagturo si Jesus, hindi lang siya dumiretso dun sa mga, hindi lang punta doon sa mga good side, sa mga nakikinig, kundi lahat sinira niya ng gospel, kahit na nare-reject siya, kahit na hindi nila pinapakinggan, hindi sila naniniwala. Sinira niya sa lahat. Kasi ang word of God po is para sa lahat. Kaya lahat po dapat makarinig nito at nasa tao na po yun kung makakarinig nito kung paano sila mag-respond. So God desires fruitfulness through His word. The ultimate goal is of the sower is not just to scatter, but to reap a harvest. God's mission is to produce lasting fruit, change lives, obedient hearts, and kingdom impact. So ngayon po, today we are called to carry out the mission of the Spirit of the Gospel. Kung noon si Jesus, kasi si Jesus nag-resurrect po na ng langit, iniwan na niya sa atin yung mission. Tayo na po yung magpapatuloy na. Kaya buti na nga hindi pinangalanan yung farmer doon. Hindi ini-specify na si Jesus kasi pwede palang maging tayo yung sower. So ngayon po tayo na yung sower na ginagamit ng Lord. Kaya nga po the Lord called us to carry the mission. Kaya iniwan yung the Great Commission. Yan po yung vision natin. Yung sa Matthew 28 verse 19 to 20. Ano sabi niya doon? Therefore, go and make disciples of all nations. For all nations. Sabi doon, all nations. Kapag sinabing all nations, lahat ng lahi. Walang pinipili. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan po yung mission natin. And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I will be with you always to the very end of the age. Yan po yung sa Matthew 28:19 to 20. Yan po yung vision natin. Kaya po tayo, that's the reason kung bakit tayo nandito. That's the reason kung bakit tayo nag-i-invite ng mga tao. That's the reason kung bakit ka nag-share ng word. Para makarinig sila ng salita ng Diyos. At ang goal po natin is, hindi lang magdala ng tao sa church. Hindi lang magdala tapos yun lang. Hindi po. Ang goal po natin is ma-disciple po sila. Ma-disciple po namin kayo. Nang sa galon ay makapag-disciple din kayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpa-disciple. Magpa-disciple. Magpa-disciple, Ate Mitch. Amen. Yes, magpa-disciple po tayo para darating yung time, tayo naman po yung mag-disciple. Pangalawa na titignan natin is yung the seed. Ano naman po yung the seed? Tignan natin po ano po yung power ng seed. Power of the word. Yung seed po dito is yung word of God. Jesus clearly explains that the seed is the word of the kingdom. Ito po yung salita ng Diyos. It is not just any message.
It carries divine truth, life, and the ability to transform. Ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan. Makapangyarihan po. Kaya niyang baguhin yung sitwasyon mo. Hindi mo man kaya, pero ang Lord kaya. Ang salita ng Diyos, kaya niyang baguhin yung sitwasyon mo. Amen. Paniwalaan mo lang. Amen. Mababago yung sitwasyon mo. And I can testify that the Word of God is alive. Yung buhay ko mismo is a testament. Yung buhay ko na nabubuhay into darkness. Na yung puso ko punong-puno ng anger. Punong-puno ng hatred. Nagpapakasasal sa makamundong bagay. Ginagawa ko yung bisyo ko. Ang bisyo doon, bisyo dito. Na lahat ng gusto ko. Pero at the end of the day, kapag mag-isa ako, I feel empty. Broken. Na parang walang pag-asa. Parang pasan ko lahat yung mundo. Ang bigat-bigat. Pero kinabukasan, nag-enjoy na naman ako sa kamunduhan. Pero salamat na lang. Kasi, praise God, kasi may nag-share sa akin ng word. May nagdala sa akin sa church. Amen. May hindi nagsawa na nag-follow up sa akin. Na-share na ako ng gospel, ng word. Ipag-pray ako. May nag-disciple sa akin. Praise God. Sabi ko, thank you, Lord. Wala po ako dito. Kung wala pong mga ginamit ng Lord na para bantayan ako at i-disciple ako. So, ang salita po ng Lord ay nagbabago ng buhay. Kahit ano pang kasalanan yan, ano pa yung kadumi yung buhay mo, kayang baguhin yan ng Panginoon. Amen. So, the Word of God is alive. Is truth, is a divine truth. A life that the ability to transform. Kaya po, yung buhay ko noon, kapag tinitignan ko, Lord, parang imposible. Pero, imposible sa Panginoon. Hindi na ako makapaniwala eh. Sabi nga nila, hindi sila naniniwala na yung buhay ko is ganyan. Kasi mukha na ako mabait. Mukha lang. Pero sa Trinity side, hindi nyo lang alam gaano kasama. Pero yun nga po, yung habag ng Lord. Dahil ang Panginoon ay tapat. Amen. Amen. Wala pong imposible sa Kanya. Letter B, the Word has the power to produce fruit. The issue is not the seed, but the soil. The seed has inherent power, but its fruitfulness depends on how it is received. Ang buto po, kahit napaka-potential niyan, kapag tinanim mo siya sa lupa na hindi akma, hindi fertilized, hindi magandang lupa, hindi rin siya tutubo, mamamatay din yun. Ganon din po sa atin. Ang salita ng Lord ay makapangyarihan. Pero kapag sinare mo yan, depende sa pag-receive mo. Kung tama mo yung puso natin. Tatanggapin mo ba siya? Kapag tinanggap po natin, mamumunga yun. Pero kapag i-reject mo siya, ay wala din, mamamatay din. Kaya tignan naman po natin yung the soil. Ano po yung tinutukoy dyan na the soil? Kasi farming, sino dito yung agriculture? Farming to, mga experts sa may farmer, may seed, at may soil. So, the condition of the heart. Ang soil po dito is, ang tinutukoy po dito is yung puso natin. The condition of our heart. Yan po yung nabasa natin kanina sa parable. The four soils represents different responses of the heart. Kaya tingnan po natin, meron dyan na hardened heart. Ito po yung nahulog sa tabi ng daan. Word is snatched away by the enemy. The soil represents those who never really hear the word with understanding. Ito yung mga sarado yung mga puso. Yung matitigas yung mga puso kahit anong share mo. Then pa lang sa kanila, wala silang pakialam. Hindi sila interesado. Yun po yung nire-represent ng heart nito. Kaya minsan malalaman mo yung isang tao kung hindi siya interesado kasi pagpupunta yan sa church. Ang ginawa lang nag-cellphone. Nagdagdagan yan, hindi na nakinig. Ang ginawa lang, tapos naghanap pa ng nakipagpintuan lang sa katabi.
naghanap pa ng dinamay pa. Ay, may nagsisilpon ba? Wala po yan dito, wala dito. Huwag kayong mag-alala, wala yan dito. Ganun yun, di ba? Kasi ako mismo, naranasan ko yun. Pupunta ako sa simbahan. Hindi ko pinapakinggan. Yung, nag-Facebook, mag-like. Yun, parang nabuboy ako, tapos naghanap ako ng may dadamay. Nakipagkwentuhan. Pwede yung mga hindi interesado sa mga salita ng Lord. Pag kayo mag-alala, wala yan dito. Wala dito yan. The word of God must be understood before it can truly bear fruit. So unless we understand the word of God, doon pa lang tayo namumunga. Paano yun? Kapag hindi namumunga? Remember, yung design po natin ng Panginoon. Ang design po sa atin ng Panginoon is to bear fruit. We are called to bear fruits. At ang sabi nga po is, sabi ng Bible, kapag hindi namumunga, pinaputol yun at tinatapon. Kasi nga po hindi namumunga. Pangalawa is the shallow heart. Tignan naman po natin, ano itong shallow heart na ito? On a rocky ground, receives with joy but has no root. Ito yung nahulog sa batuhan na seed. The soil represents those who receive the word enthusiastically, but their life is short-lived because they are not willing to endure persecution because of the word. Sila yung natanggap ng salita, pero hindi sila nagtagal. Example nito, parang nakarinig ka ng, punta ka dito, nakarinig ka ng salita ng Lord, na natanggap mo naman siya, na excited ka, masaya ka, hallelujah, praise the Lord, God is good. Pero dumating yung time na, nag-church ka na pala, kinantsawan ka lang. Kinantsawan ka lang ng kaibigan mo, nag-church ka na pala ngayon. Baka, pastora ka na pala ngayon. Baka lumagpas ka na sa langit. Di ba yung ganun mga kantsa sa atin? Tapos, wala. Nawawala ka na. Hindi. Nag-church na ako kasi in-invite ako. Yung dinideny mo na yung faith mo. Sila yung mga, itong mga shallow na ito, hindi lang sila, emotional lang pala. Hanggang dito lang, hindi na pumasok dito sa puso. So, umiyak-iyak, emotional, pero hanggang emotion lang pala. Hindi talaga nila tinanggap sa kanilang mga puso. Sila yung mga shallow, ito yung mga nagre-represent ng shallow heart. Yan yung mga nahulog sa batuhan. Pangatlo naman is the distracted heart. Yan. Yung mga didistract. Among thorns, choked by worry and deceitfulness of wealth. Ayun. This soil represents fertile ground for the word, but too fertile, because it also grows all sorts of other things that choke out the word of God. Ito yung nahulog sa thorns, yung sa matinik-tinik. Di ba kapag nagtatanim ka, sa amin po doon sa lugar namin nung nagtatanim kami ng mga mais, yung mga kalabasa, yung mga ganyan, yung mga green peas, cardis, ano tawag sa cardis? Lagi po namin tinatanggal yung mga damo na kasi kapag hindi mo tinanggal yun, hindi siya yung damo na lang yung kumukuha ng sustansya. Kaya hindi na mamumunga ng maayos yung good seed. Kaya ito po yung distracted heart. Ito yung mga distracted, maraming distraction sa atin sa paglilingkod natin sa Lord. At ang muna dyan is pera. Yan yung nagiging reason kung bakit hindi tayo distracted tayo sa paglilingkod. At ang sabi ng Lord is, you cannot serve two masters. Either you serve one or the other one. Either you serve Mammon or the God. Kaya hindi po pwedeng paglingkuran natin yung pera at saka yung Panginoon. Kailangan natin, because God is a jealous God. Ayaw niyang may kahati siya sa atin. Ang pagka-jealous niya is,
Hindi naman yung pag sinabi natin, he is a holy jealous. Na ayaw niya na, gusto niya na siya muna yung nangunguna. Kasi he knows the best for us. Kaya, hindi mo pwede na naglilingkod tayo sa pera, pero naglilingkod din tayo sa Panginoon. At maraming nadidistract dito. Ito po yun sa distracted heart. At sa ngayon, hindi lang naman pera. Sa trabaho, sa una-una social media. Yan ngayon ang pinaka-distraction sa social media. Vlogger. Kasi vlogger ka na, kaya you have to spend more time sa pag-vlog, sa pag-create ng video. Di ba po? Sino dito yung mga vlogger? Yan yung isang pinaka-distraction sa atin. Yung mga worries sa buhay. Yan yung mga distracted. Kaya, hindi siya, distracted heart. Kaya hindi rin siya namunga. Kasi nga, distracted. Kapag distracted ka, you cannot bear fruit. At ang pang-apat, ayan na. Pang-apat, yan yung Responsive the heart. responsive heart. Yan yung good soil na tinatawag. Respond rightly to the word and bear fruit. Ito yung mga tumatanggap, nakakinig at tumatanggap sa salita ng Lord. This soil represents those who receive the word and it bears fruit in differing proportions. 30, 60, 100 fold. So, bakit may 30, may 60, at may 100 fold? So, kasi ang sabi ng Bible, kapag tapat ka, agakatiwalaan ka ng malaki. Kung tapat tayo sa maliit. Pero ang point dito is hindi sa kung gaano ka karami. Kundi ang mahalaga is namumunga ka. Amen. Ang mahalaga is namumunga ka. Kahit hindi mo alam yung lahat yung salita ng Lord, kahit hindi mo naman, lahat naman tayo hindi natin kabisado lahat, pero kahit hindi mo alam, hindi mo naiintindihan, pero kapag may narinig ka at in-apply mo yun, namumunga ka. Amen. So, tignan natin how to cultivate a heart that bears fruit. Paano ba? Understand the word. Don't let the enemy snatch it away. Huwag tayong makontento na nakikinig lang tayo, na nakaupo lang tayo na nakikinig, kundi intindihin po natin. At yun po yung danger kapag hindi natin naintindihan yung salita ng Diyos. Kasi nga, kung ano na lang ang narinig natin, yun na yung pinapaniwalaan natin. Di ba po? Ako nung hindi pa ako wala akong desire na basahin yung salita ng Bible. Kung ano yung nakikita ko, yun na yung pinapaniwalaan ko. Hindi ko na sinisik, ano ba yung totoo? So, kailangan talaga basahin natin yung Bible para malaman natin yung totoo. At intindihin ito. Kaya kahit pinag-aaralan natin ito ngayon, pag-uwi niyo, pag-aaralan niyo ulit, totoo ba yung sinasabi niya? Huwag kayong maniwala sa sinasabi ko. Pag-uwi niyo, basahin niyo, bago kayo maniwala. Kasi, yun po yung mahalaga. Para hindi tayo na tatangay ng maling kasi yung demonyo, tuso yan eh. Madali tayong matangay ng maling katuruan kapag hindi po natin binabasa at naintindihan yung salita ng Diyos. We have to understand the word. Kaya nga po, sabi ko kanina, nagbabasa kami ng salita ng Lord, hindi mo maintindihan, you pray. Manalangin ka. Ask the Lord na guide ka niya na, Lord, give me the understanding. Or you ask your leader, paano ba ito? Gumawa ka ng way para maintindihan mo yung salita ng Lord. Hindi lang yung nakikinig tayo tapos mamaya wala na. Kaya nga, ang ginagawa po natin is, di ba po, after ng service, nag-aano tayo na kung ano ba yung narinig mo? Ano ba yung natutunan mo sa message? Nasa ganun ay, meron pa rin tayong takeaway. Ugaliin natin, at saka ugaliin din natin mag-take note. Kasi minsan hindi natin natatandaan. At least kung meron tayong notes, nababalikan natin. Doon tayo
na binabalikan natin at binibinitate natin kung ano ba yun. At susunod, develop deep roots. Stand firm when trials come. Dumadaan ka man sa matinding pagsubok, patuloy lang. Amen. Patuloy kang magtiwala sa salita ng Lord. Patuloy mong panghawakan yung salita ng Panginoon. I-develop mo yung deep roots. Kaya nga po dun sa sharing natin last Sunday, na yung gawin natin foundation ng buhay natin yung salita ng Lord. Na yung buhay natin dapat nakatayo, naka-anchored sa salita ng Lord. Nang sa ganun ay mamunga tayo. At pangatlo is clear out the thorns. Clear out the thorns. Remove worries in the lure of wealth. Kaya patayin mo yung distraction. Kill it. Kill the distraction. Ang daming distraction nga eh. Paano kung tasa yung distraction? Putulin ang connection. It means iwasan natin. Kasi Kasi ang daming distraction sa ano. Kasi yan po yung yan po yung kagandahan ng lumalakad na sumusunod sa kalooban ng Lord kasi 17. nadidistinguish mo yung distraction. Yung kapag napapalayo na ako sa Lord, nare-recognize mo yung distraction. Kaya gumagawa ka ng way para iwasan at bumalik. Kasi alam niyo po yung Satan, yung the devil also know the word of God. Alam nila yung salita ng Lord. Pero ang pagkakaiba natin is we obey. We apply. Pero ang demonyo, ayaw niyang i-apply mo. So yun nga po, kailangan yung mga distraction, iiwasan natin siya. Para nang sa ganun ay mamunga tayo. The Lord ay hear, accept, and obey. Hear, accept, and obey. Let the word produce a harvest. Yun nga po yung sabi natin. Hindi lang natin siya pinapakinggan, kundi tanggapin natin. Dapat bukas sa puso natin. Na hindi yung dapat ay hindi yung kapag pumunta sa church may narinig ka na word of God na natamaan ka tapos aalis ka na. You have to accept it kasi yung salita ng Lord is A double-edged sword. Kapag pumupunta ka sa simbahan na tatamaan ka sa salita ng Lord, magpasalamat ka. Kasi nangungusap ang Lord sa iyo. Ano gusto mo, nangungusap ang Lord sa iyo or hindi? Nangungusap. Kaya ganun po yun, yung salita ng Lord is nangungusap po sa atin, kailangan tanggapin natin. And obey. Ang mahalaga is ino-obey natin. Ang mahalaga, at yun po. At tingnan naman po natin ano yung fruit, the fruit. The fruit, the harvest of a responsive heart. Ito po yung through hearing results in visible fruit. Meron po ng visible fruit. Yung mga nagre-respond, kaya po namumunga ka. Kaya nga po, di ba, nagre-respond ka, kaya nagdadala ka ng tao sa church. Nag-i-invite ka. Kaya nga po, responsive heart ka, kaya nag-share ka ng gospel. Sinishare mo yung word sa family mo, sa friend mo. Kasi nga, merong visible fruit na responsive heart. So, are you content just hearing or are you bearing? Kontento lang ba tayo na pumupunta lang tayo dito, nakikinig lang tayo ng salita or we are also bearing fruit? God's goal is faithfulness, seen in character. Kaya ang goal po ng Lord is faithfulness, yung sundin natin, mag-obey tayo. At yun nga po yung sa Galatians 5 verse 22-23, yun po mababasa natin yung fruit of the Spirit. Na dapat yun po yung unang nade-develop sa atin. Unang nade-develop po sa atin dapat yung Christ-likeness. Kaya nga po pumupunta tayo dito, yung salita ng Lord, kundi binabago niya tayo, araw-araw binabago niya tayo kapag napakasakot tayo sa Kanya. Nade-develop sa atin yung Christ-likeness. Nade-develop yung love.
na natututunan natin magmahal sa kapwa natin. Amen. Magpatawad. Yung joy, nandoon na yung joy na punong-puno ka ng, dati punong-puno ng kabigatan yung heart mo, pero ngayon nag-i-enjoy ka na kahit anong sitwasyon mo, nag-i-enjoy ka in serving the Lord kasi nandoon yung joy, nade-develop yung joy. Amen. Ano pa yung gentleness? Kung dati yung ito ano-ano kung paano ka magsalita sa iba is hindi kaya-aya, ngayon nagiging gentle ka na. Gentleness, faithfulness. Nade-develop yung mga yan, yung character ng Lord sa atin. Doon din po sa yung good works. Nag-engage na din tayo into good works and multiplying disciples. Doon po sa John 15:8. Fruitfulness varies but faithfulness matters. Mahalaga yung fruitfulness, pero faithfulness matters. Not everyone bears fruit in the same measure. Even 30-fold is a sign of God's work in your life. Don't compare, just be faithful. Kaya huwag kang mainggit kung ang yung isa, ito, namumunga ito, ang dami niyang nadadala sa church, ito, ano siya, nagiging fruitful, huwag kang mainggit. Maging faithful ka lang. Maging faithful ka lang kung anong ginagawa mo. Ginagawa mo sa harapan ng Lord. At darating yung time, mag-prepare ka ng fruit bed. So dito na po tayo magtatapos. What kind of soil is your heart today? Doon po sa pag-aralan natin na kind of soil. What kind of soil your heart today? Nandito po yung anong kind of soil? Yung heart, shallow heart, distracted heart, o yung responsive heart. Distracted. It's isang ano sa atin. Iwanan ko yung tanong na sa inyo na pagkulay-kulayan natin kung nasaan ba ako doon? Nandun ba ako nagre-respond ba ako sa salita ng Lord? Kung nandun ako, distracted ako? Or nandun ako sa hindi ko tinatanggap? Matigas yung puso. Kung ganun po is, just repent, open your heart, and accept, makinig sa salita ng Lord. Amen. Fruitfulness doesn't happen automatically. It's the result of a heart that is attentive, surrendered, and ready. Cultivate the heart. Cultivate the heart. Receive the word deeply. Expect God to bear lasting fruit in your life. Amen? Amen. Yes. Sino dito yung excited? Sino dito yung gusto mamunga? Amen.